ako'y mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kawan ng katiwala, kakampi ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pagkutula ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated S. Ubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Rektang Puna, News Online, ang programang tatalakay at hihimay sa napapanahong issue. Pupunain ang mga kapalpalan sa ating bayan. Kampi ng mga inaping OFW. Pakinggan ang maanghang na komentaryo ni Ka-Roger Bongbong para sa mga tiwaling opisyalis ng ating bayan. Okay, magandang araw. Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Puna ng Puna. Ayun. Okay, at siyempre po, nandito po tayo sa ating himpilan, RPMO Rektang Puna News Online Radio. Ayun po. Samahan naman po ninyo ako sa loob ng hindi po tayo tatapos ng isang oras. At hindi natin tatapusin dahil meron po tayong dapat, at meron tayong dakan, Okay, ang akin lang po dito ay samahan po ninyo ko sa ating programang Puna ng Puna. At sumbong, mga kababayan ko. At paki-share naman po ninyo tabi. At ang ating page sa account, at ang ating bagong YouTube, at paki-share naman po ninyo, paki-subscribe naman po ninyo yung ating bagong YouTube. Ayan po, yan lang po ang hinihiling ko. At ako po ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa inyo ng marami. At nandiyan po kayong lahat. Ayun, at ayun, at ayun, talaga naman pong ang kasama natin si kasamang Elisa Obispo, ay it's watching. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Ayun po, meron pong idadaos na kanilang munting salo-salo sa loob sa linggo po, ayun po. Okay, maraming salamat sa iyo, kasamang Elisa, Maraming salamat. Mabuhay.
Okay, bago ho tayo mag-umpisa, ay baka magkalimutan, ay dito muna ho tayo sa ating piskante. No, ha? Dahil dito ho tayo, dito ko na lang ho nilalabas yung sama ng loob. Dito ko na lang po nilalabas ang sama ng loob ng abang lingkod. At sama ng loob ng ating mga kababayan. Ayun, at samahan po ninyo ako. Ayun, talaga namang, ayun, umpisa na po tayo at talaga naman pong ang hirap, Ayun, at Ma'am Elisa Obispo, pumunta po kayo. Okay, maraming salamat, ma'am. At hindi po kami makakapangako at pilitin po namin makarating sa inyo, ma'am. Okay. At talaga namang, At kahit na po ganito, napilipilit na ho, kahit na ho si senior na ho ito, alog-alog ang tuhod, ay may mga kausap at mayroon po tayong mga pinupuntahan. Okay. Okay, at ang araw po ngayon ay araw ng Friday. Araw ng Friday. At pizza anuibi na po ng January 2026. Ayun po, mabuhay po kayong mabuhay ang pasok ng 26 mga kababayan ko. Ayun po. Ayun. At ayun nga pala po ay binabati na rin po natin ang nagdadaos po ng kapistanan, kaya po ito pong nasa Reno. Yung pong mga kababayan natin sumasama sa ito pong mga dibuto, ingat-ingat lang po tayo. Yung pong mga mahina ang resistensya at baka po tayo ay mahihilo at matumba tayo dyan, maapakan tayo, ay lalo na kung may mga kasamang kabataan, ay huwag na po natin isama, no? Saka yung medyo alog-alog na rin ang tuhod. Ay huwag na hong sumama dyan, ay delikado ho, Ayun, at sa ngayong araw po, iniikot po itong ito pong ating nasa Reno, ngayong araw po, Okay, at wag na po natin sayangin ang ating mga ating pupunain, mga kababayan ko. Ay, kumusta na pala ho ang ating mga kababayan diyan sa parteng Middle East, mga kababayan ko, mga OFW. Oy, magandang morning po sa inyong lahat. At ayon po sa panguna rin po ng ating kasama na si Nining Flor. Ayun, at baka po maituloy-tuloy na rin po yung ang aming pagtulong sa mga distress ng mga OFW. Ayun po, at hintay-hintay, yung mga reklamo po kayo sa inyong mga among mga ibang lahi, na mga balasubas, iparating na agad ho ninyo dito sa Banlingkot. Bibigyan po natin kaagaran na aksyon yan, Ayun po, iniintay ko po kayo ang inyong mga sumbong at reklamo, Ayun. Okay, dito na muna ho tayo. Umpisa muna natin ito at madalian lang ho tayo dito, mga kababayan ko. Madalian lang tayo. Ayun, at talaga namang ay sumbong ng mga pasahero. Talagang grabe. Sumbong. Ito po'y pinaabot ho sa atin dito, mga kababayan ko, sapagkat mga ilang mga pasahero ng bus, ay diyan po sa lugar ng Pasig Rizal. At ang pag-uugali daw di umano ng mga driver at mga konduktor ay balasubas, walang modo. Ay tarantado, mga kababayan ko ito. Anong klaseng mga kapwa natin Pilipino ito na iyan po ang dapat natin na disiplina, turuan ng disiplina ang mga walang mudo, yung po mga matataas ang pride. Mga kababayan ko,
ay ang pag-uugali lagi kailangan po meron tayong panguunawa sa ating kapwa at meron tayong pakumbaba. Yan po ang ipairal natin ngayon 2026. Ay nako, ako'y napapagmura dito. Ay patawarin ho ninyo ko. Tuloy ho tayo. Ay talaga namang delikado po tayo dito pag ganito ng ganito. Yan mga kababayan ko. Ayun, ay talaga namang, sobra na po ito, ay talaga naman po, tuloy po tayo, mga kababayan ko, at video nawawala, nawawala itong ating, ayun, at, bakit kaya, ay, nako, ay talaga namang, teka muna at nawawala, ay sakit lang, hirap po talaga nang wala tayong kasama dito, mga kababayan ko. Okay, tuloy ho tayo. Ang sabi ho dito ng ating mga nagsusumbong, ay Sir Bron, ay may balasubas daw po ang at mga walang mudo, karamihan po sa mga ilang driver natin at mga konduktor at ay hinahanap lang daw nila ang basurahan sa loob ng bus. Sa loob ng bus ay kailangan po natin mayroong basurahan yan, mga kababayan ko, sapagkat kaya nasabi ko yan na kailangan ng basurahan sa loob ng bus dahil nung nasa Europe ho tayo, nasa Greece ho tayo, tayo po ay sumakay ng bus, mayroon pong talagang basurahan. May basurahan dun sa unahan, doon banda, mayroon basurahan sa gitna, mayroon din basurahan sa likod, na maliit na ganong plastic, ay dito sa atin, ay hindi ko maintindihan ang sabi daw ng konduktor, babaho daw yung kanilang bus kapag mayroong basurahan ay tarantado. Kita mo naman yung pag-uugali niyan, mga kababayan ko, babaho daw di umano ang kanilang bus kapag mayroong basurahan sa loob, dapat sana ho ito ay malaman din po ito ng sinasakupan ng bayan. Halimbawa, diyan sa kung ano man po ay maiparating sa mayor yan at siyempre maiparating din sa LTO or sa MMDA, mga kababayan ko. Yan po ang masasabi ko lang ho sa inyo. Kung meron kayong reklamo ay iparating na lang ho natin sa MMDA or sa LTO itong mga balasubas ng pag-uugali ng mga driver, mga driver ng bus saka konduktor. Okay, iwanan na po natin yan, mga kababayan ko. Iwanan natin yan at ang akin lang daw, paalaala lang, ay dito sa mga nagsusumbong ay siguro po ay tayo po ay rumikta na lamang o kaya ay meron dyan malapit na o kaya kung sa bayan ninyo, ilapit na lang ho ninyo sa inyong mayor na lang para naman ay mayor na ang mag-action dyan at para utusan yung mga kanilang mga traffic enforcer dyan. Di ba? Check upin yung mga bus na yan, kung may mga basurahan ba yan, kung meron nagreklamo, dapat ganyan po tayo, aksyon kaagad. Wag na natin intayin na meron pong mangyari pa. Kasi ang ugali po natin mga Pilipino, kapag meron nang nangyari, saka ho ay gumagawa, tumatrabaho, o nagpapakita, o may kasamang kamera. Sus, Ginoo. Ginoo, ugali talaga, Yan po ang ugali ng Pilipino, mga kababayan ko. Ngayong hindi pa nangyayari, ay kailangan ay tayong mga nanunungkulan o pasilduhan ng taong bayan, ay maging alerto ho tayo. Alerto tayo sapagkat kayo ay pasilduhan ho namin. Maging maayos ho tayo, manungkulan. Nasus, patawarin ka. Ginoo, mga kababayan ko, ay pasensya na ho kayo. Ay, baka may lumabas dito sa bibig ko, delikado. Delikado.
Okay, itapon na ho natin yan, mga kababayan ko. At ako'y nagbibigay lamang ng paalala na medyo kaunting lamig na lang ho tayo, mga pasahero, ho. Unawain na lang ho natin sila, ho. Wag na natin bigyan ng itong mga taong may mga ugaling balasubas, ha. At ugaling walang mudo, wag na lang ho tayo umimik, ha. Yung mga matataas ang pride, wag na lang ho tayong sumagot, mga kababayan. Hindi tayong tatama, hindi tayo pwedeng manalo sa mga matataas ang pride. Sila ang laging tama, sila ang bida. Mga kababayan ko. Pairan po natin ang disiplina ng ating mga kababayan. Disiplina ang kailangan ng bansang Pilipinas. Disiplina. Panguunawa, pakumbaba. Mahaba ang pasensya. Tanggalin natin ang mga chismis na ito, mga bali-balita na hindi na walang katotohanan. Huwag tayong gumawa ng anumang ikakasira ng kabila, wag na tayong gumawa ng ikakasira ng kapwa. Tigilan na ho natin ang paninira. Grabe na ho ito, grabe na ho. Yun. Okay. Grabe na ho ito, grabe na totoo. Ako'y na high blood na naman dito. Yung grabe, Teka, mamaya ka naman, sumingit naman. Ay, Ginoo ka naman, lagi na lang tayo nagpuprograma, sisingit ka nito. Mamaya na yung halik-halik na yan, dito mo, ang kulit mo, grabe talaga, grabe talaga, mga kababayan ko, grabe. Okay, tayo ay papasok na ho tayo dito. Ito po ang bigyan natin ng pansin, comment po kayo dito sa ating pag-uusapan, mga kababayan ko. Comment po kayo dito. At mamaya ko na po babasahin at itong mga comment ninyo, ay talaga naman pong, kailangan po natin, mga kababayan ko, kailangan po natin na talagang, saglit lang po, bakit nawawala, Ayan, ayan, sandali lang po, at maubusan tayo ng oras, Okay, ito na po, comment lang po kayo kung anong masasabi ho ninyo dito, mga kababayan ko, Dahil ang sabi dito, mga kababayan ko, ay nawawala na daw po ang pundo, ng pundo ng para po sa senior citizen, mga kababayan ko, nawawala na daw po, ang tanong, bakit nawawala, mga kababayan ko naman, dahil meron po dito lumapit ho sa abang lingkod, mga kababayan ko, kompleto na raw daw, ang kanya mga dokumento para po dalhin sa tanggapan ng DSWD, mga kababayan ko, At ang nangyari po ay matagal na po silang nag-iintay. Magdadalawang buwan na raw po. Ay pinapabalik-balik lang daw po sila, mga kababayan ko. Yung pong pagod ng senior citizen at saka yung kanilang pamasahe na pabalik-balik, mga kababayan ko. Ano ba itong nangyayari ho sa atin naman? Ano ba nangyayari ho sa ating Ginoo? Grabe na po ito. Tuloy ho natin. Tuloy natin ito, mga kababayan ko. Nakasaad po ito,
nakasaad po ito sa Republic Act 11982, na hinain ng ating senador na si Bong Revilla, at ito po ay pinirmahan ng ating Pangulong Marcos Jr. Para po sa ating mga senior citizen, para po sa ating senior citizen, mga kababayan ko. Ito po ay, alam ko po ay ang bagsak nitong pundo nito sa tama kaya, pasensya na, tama kaya, ang bagsak ko nito dito po sa LGO, bago po sa DSWD, ay ang tanong lang po namin, sa mga ahensya na nabanggit ko, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba? Meron po bang na matatanggap ang ating mga senior citizen? At ang nakarating ho dito sa akin, mga kababayan ko, yung pong malapit lang daw po, na malapit lang daw po sa kusina o mga kamag-anak o mga katrabaho, at yung mga kumari, kumpare, ang siya pong nakakatanggap. Mga kababayan ko, ito pong sinasabing, sinasabi po na para po yung 10K, para sa senior citizen. Yung po 10,000, yan po ay talagang nagbabalik-balik daw po ang mga kababayan natin na pumupunta sa DSWD, sa mga opisina, sa mga tanggapan, para po i-follow up kung meron na po ang kaso. Lagi lang daw po silang pinapangakuan na bumalik na lang anya kayo't yan po ay darating. Darating po yan, matatanggap po ninyo. Ay buwan na po yung iniintay, mga kababayan ko. Buwan na, sayang yung pamasahe, sayang yung kanilang pagod. Nasaan ang konsensya nito? Nasaan ang konsensya nating nasa pamahalaan? Na pinapangakuan ninyo para sa senior citizen? Puro kayo, puro paganda. Yung mga pinapangako ninyo, ang nakakatanggap lang, yung mga nakatabi lang sa kusina, yung mga nakadikit lang sa kusina ang nakakatanggap. Paano naman yung mga taong mga hindi nakadikit sa kusina ay pinahihirapan ho ninyo? Grabe na po ito. Naman. Grabe na ho ito. Shout out muna po kay Nining Flor. Kay Nining Flor ng Kuwait. Ayun. Ito was siyang maraming salamat. Good afternoon everyone, Boss Roger. Maraming salamat. Ayun, at shout out din kay Rido Maop ng Davao. Ayun po, ay magandang umaga sa iyo, Rido Maop ng Davao. Napakatagal na po natin karespondent to. Mabuhay po kayo, mabuhay. Ayun, at magandang tanghali, Busing Roger, at sa Saliktang Puna News Online, lalo na po sa mga kababayan natin na mga nakikinig. Maraming salamat. Mabuhay. Ayun, at maraming salamat. Ayun, at okay. Tuloy po tayo. Okay. Comment po kayo dito at para po ay mabasa natin yung inyong nasa sa loob, para po sa senior citizen. Meron na ba kayong nalalaman, nakakuha na ng 10K? Ngayon, yung mga nakakuha ng 10K na yan ay yung po yung mga malalakas. Malakas ika nga, ay may mga padrino ho sa loob ng mga tanggapan. Grabe. Pigilan ninyo ako. Mahirap na. Teka mamaya na yan naman. Isus Maria. Nasa programa tayo. Puro kahalik. Ay, grabe naman to.
Tuloy tayo mga kababayan ko, no? Ako'y na-high blood na rito, ha? Ayun, bakit daw nawawala ang pundo ng senior citizen? At nasaan po ang pundo para po sa ET, sa ET, 80 edad, 85, 90, 95, na pinangakuan, pangako ng 10,000 bawat isang senior citizen. Nakakatanggap nakatanggap ng subalit pinapabalik-balik, pinapabalik-balik puro pangako. At pira yan ng taong bayan, pira ng ng mga senior citizen. At yung iba ay patay na, hindi na nakatanggap dahil sa kaiintay. Grabe naman ho kayo. Wala kayong manhid kayo. Wala kayong pakialam. Kung kayo ay mangangako, ibigay na lang ninyo. Huwag ninyong pahirapan ang taong bayan. Lalo na mga senior citizen. Maawa kayo. Huwag kayong manhid. Huwag kayong pansarili lamang iniisip ninyo. Ay nako, ako'y patawarin ninyo. Ay grabe, Sir Bron, pambili man pambili namin ng gamot malamang, Ang iba po ay namamatay na sa kaintay sa mga kaintay ng senior citizen. Pambili man laang ng maintenance namin at pambili man lamang ng kaano pang mga pangangailangan o makatikim man lamang ng sabaw na mainit-init. Bibiro mo yan. Sana pwede makarating sa ating gobyerno. Sa mga tanggapan ho, tabi-tabi lang po, kayo po yung napuna na ho namin. Tabi-tabi lang ho, sapagkat ito po yung nakakarating ho dito. Mga sumbong-sumbong na ito, mga kababayan ko. Ayun talaga namang, nako, may tumatawag muna ho, kayong tumawag. Naman, ano ba ito? Ay grabe naman, Ay, nako naman, Okay, ayan natin yan, At hindi ko na mapindot, ay, grabe, grabe, Okay, tuloy po tayo. Nako, ay ano ba ito? Tumatawag na ito. Ay, tabi, ma'am, pwede ba ho, ma'am, andyan po sa Kabikulan. Mamaya na po tayo mag-usap, ma'am. Mamaya na ho tayo mag-usap pagkatapos, Okay, tuloy ho tayo mga kababayan ko, Tuloy ho tayo, sa pinag-uusap. Ulitin ko lang muna ho, mga kababayan ko. Ito po ay nakasaad sa Republic Act 11982, at hinain ito ng ating senador na si Bong Revilla, at ito po ay pinirmahan ng ating Pangulong Marcos Jr. Para po sa ating mga senior citizen. Ang balita ko po, ang bagsak dito sa LGU, tapos po sa DSWD. Mga kababayan ko. Okay, tuloy ho tayo, Ayun, Ang sabi ho nga naman dito ay wala nang mapagtiwalaan ang mga Pilipino, lalo na sa mga senior citizen. Ang mga reklamo nga mula sa senior citizen na itong pinangako ng gobyerno para sa mga senior na may ayuda na may ayuda ang pundo ng mga senior. Nasaan daw po ang pundo para po sa 80, 85 o 1995. Nasaan po ang pundo? Yung pong para yung pong tingke, tingke bawat isa.
Ay biro mo, sa loob naman ng isang taon bago sila makatanggap, mga kababayan ko, ha? Ay, pinapangait pa. Pinapahirapan pa. Anong klase ho ito? Anong klase ho kayo? Maawa naman ho kayo. Palibasa, malalakas pa ang tuhod ho ninyo. Wala na kayong pakialam doon sa malapit na magpaparaon. Gorgino, tuloy tayo, tuloy tayo mga kaboy pa. Ito pa, nireklamo kung paano ang mga dokumento ng DSW, puro na lang pangako na makukuha na lang buong buwan, pabalik-balik na lang daw sila sa pagod ng pamasahe. Tama ka nga niya. Meron nga po nga na ganyan po talaga ang nangyayari. Napapagod na ho sila. May tungkod pa, mga kababayan ko. Di ba ho? Saan naman po ito maramdaman? Huwag ho kayong magagalit dahil napuna po kayo. Huwag ho kayong may mga tanggapan at nandyan po sa atin nasa gobyerno at kayo po'y napuna ng aban lingkod ng RPM o Riktang Puna News Online. Huwag ho kayong magagalit dahil napupuna ho. Grabe. Ayun po, yung po nga tigi 1,000 sa isang buwan, hindi rin daw po natatanggap. Biro mo yan. Yun po para sa, yun po 1,000 isang buwan na pinangako din. Wala daw po nakakatanggap. Ang nakakatanggap lamang yung pong mga nakatabi doon sa doon sa puno. Nakadikit, kumbaga. Yun lang daw po ang nakakakuha. At yung isa pa ho, pinipili lamang ang pinagbibigyan. Pinipili nila. Bakit ganito po ang pag-uugali ho ninyo? Yan po ay para sa lahat ho yan. Mayaman man o mahirap, dapat po ay bigyan ho ninyo. Huwag ninyo lampasan ng bahay. Huwag kayong magpili ng pinagbigyan ho ninyo. Grabe na ho yung pag-uugali ninyo. Grabe na ho ito. Yung ugali ninyo, mapagsilip ho kayo. Grabe kayo. Ito sinasabi ko Okay po, tayo po medyo agwat-agwat na mga kababayan ko, mga kababayan. At ang sabi nito ay si Camber, ng Eagle, Supremo, it's watching, ayun, at ayun, maayong hapon diha, bro Roger, kumbate, birada, puspose, ayun, at kaldero, na yan, grabe, wawas sa akin ko ito, sa galit, sa sama ng loob, grabe na grabe. Ayun at Diyos marhay na hapon sa imo Manoy, bro Roger. At maraming salamat maraming salamat Camber Eagle Supremo. At ito si Flor de Lisa de la Rama, maraming salamat sa iyo ma'am. Mabuhay po. Mabuhay ma'am. Mabuhay at sumili po kayo. Maraming salamat sa iyo, ma'am, Flor de Lisa de Rama. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Maraming salamat talaga. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Ayun. Ayun. At, ay talaga naman pong mga kababayan ko. Iba na po ngayon. Okay po, ma'am. Tayo po ay magpapa-agwat-agwat na, mga kababayan ko. Agwat-agwat na muna tayo. At
Dahil tayo po ay meron din pupuntahan ano at PUBA Philippines Online Broadcast Association Media. Okay, maraming salamat sa iyo Ka-Amber at sa kay Ma'am Florida at kay Ma'am kasamang Nining Flor at saka kay kasamang Elsa Obispo. Maraming salamat po sa inyo. Paki-share lang po ninyo tabi. Paki-share lang ho tabi. Kung ano man po ang nasabi ng abang lingkod, ay wag naman po sana kayong magdandam at kung ano po yung lumalabas sa bibig ko. Lalo po sa ating tanggapan, sa ating mga ahinsya ng gobyerno. At napupuna po. Pasensya na po kayo at yan po ipinaparating lang ho dito sa akin yan. Ng mga sumbong. At ako naman po ang tulay para po kumantan ng sintonado. Grabe. Mamaya ka naman, apurado ka naman. Mamaya na ay kakahiya dito. Grabe. Ayan, okay. Tayo po ay magpapa-agwat-agwat na mga kababayan ko. Agwat-agwat na muna tayo. At susunod na araw po ay magsasama-sama naman po tayo. Bukas po wala. Kinabukasan po muli tayo uupo sa ating trono. Ayan. Ayan, at ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa inyong lahat at gabayan po kayo ng mahal na Panginoon Diyos. Ilayo po kayo sa anumang kapahamakan at manalangin po tayo na tayo po sana lahat ng mga Pilipino na magkakasundo-sundo at ito pong mga nasa gobyerno ay magkasundo-sundo na po. Wala na po sanang alitan ngayon 2026. Baguhin na po natin ang pag-uugali. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.